Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Marami ba o kakaupit ang maliligtas? Yun ang tanong kay Jesus. Kaya, hindi lahat ng tanong niya kay Jesus sinasagot niya. Mabahagyo. Itong tanong na ito ay hindi na sinagot kung marami o kakaunti ang maliligtas. Ang sagot niya ay alin? Paano maliligtas? Bahagi ho. Yan ako medyo controversial yung sagot na Jesus. Bakit? Kasi pagsupikapan ninyo. Bahagi ho. Kasi may mga kapatid tayo ang sinasabi lamang ay sola fides. Faith alone. Ay hindi ho. Hindi pwedeng faith alone. Mahalaga may pananampalataya. Pero maliwanag ko sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito na hindi pwedeng pananampalataya lang. Kasi yun yung paanyaya na ipinahayag ni Jesus. Anong sabi ng iba? Maliwanag ko kasi sinasabi sa pananalig ka kay Jesus at ikaw ay maliligtas. Ngayon din, hindi mo na kinakailangan gumawa. Yung talagang yung sinasabi. Sapagkat sabi na natin ay sola fides. Pananalig lamang kay Jesus. May maliwanag na tinututulan ng Ebanghelyo natin sa araw na ito. Kasi sinasabi nga kayo natin, hindi. Kayo ay nagturo sa aming mga lansangan. Nakinig kami sa iyo. Ikaw ay kasama namin sa kainan. Bahagi ho. Alam naman natin para sa mga Hudyo ay o kahit na sa ating mga Pilipino o sinabi mo nakasama ko ngayon sa pagkainan. Close na kami. Bahagi ho. Kakilala ko na yan. Pero ano sabi ni Jesus? Anong sabi niya? Tagasalamat kayo. Hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Sabi lang ito lamang eh. Sa pagkakilala ng Jesus, sa pananalig kay Jesus. Kaya ang maliwanag na sinabi niya natin, magsilayas kayo mga gumagawa ng masama. Kaya maliwanag na ipinamangin na Jesus natin, hindi pwedeng sola fides lang. Hindi pwedeng pananalig lamang isa pagka. Ang tawag natin dito ay complacency. Yung hindi ka na nabilang. Kaya maganda ngayon ikalawang pagbasa. May pinahayag na Jesus sa mga sa sulat sa mga taga-Hebreo. Anong sinabi dito? Huwag kang magadalang bahala kapag itinutuloy ka ng Panginoon. Kasi bahagi yun. Huwag kang walang bahala kapag itinutuloy ka at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinaparusahan niya. Sabagat pinaparusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya. So bahagi mo, tayo ay sa pagtuwa natin sa ating Panginoon sa Kristo. Titisingin tayo. Kinakailangan naman yung tayo natin. Hindi sa parang mananalig lamang. Bahagi mo, iniisip tayo na kinakailangan ay gagawin tayo. Kaya yung reaction natin, yung salitang pagsumikapan ninyo. There is no pagsumikapan ninyo. There is a movement
hindi pwedeng ipagsawalang tinulakan pagsumikapan ninyo. Halit pumasok sa makipon ng pintuan. Bahagi mo na ipinapaalala ni Jesus sa akin. Pagsumikapan ninyo pumasok sa makipon ng pintuan. Na hindi naman natin naalis yung kahalagaan ng pananampalataya. Huwag namin kalimutan yung pwede pananampalataya lang. Kasi yung pananampalataya na walang gawa, ay pangay. Yung pananampalataya na may gawa, yun ay buhay. Bahagi yun na huwag namin kalimutan. At kung tunay na pananampalataya yun, hindi ko pwede namin. Magkumpanya tayo. Kasi marami tayong gagawin kapag sinabi natin mananampalataya tayo. Kung talaga nananalig tayo sa pumikapan, at ano naman lahat, may mga mananampalataya mula pa lang tayo binigyan. At yun yung pangahawakan natin. Ano yung pangahawakan natin? Pinakalimutan binibigyan natin ng din. Sa paligura ng wala na pagdilito ng misa, pagpapaalala natin. Kaya tayo binibigyan ng tubig. Kaya yung pagpapaalala sa atin natin, tayo yung mga anak ng Diyos. So, bilang mga anak ng Diyos, yun ang maging lakas natin. Doon tayo kukuha. Kaya, mapagsusumikapan namin pumasok sa makipon na pintuan. At ano yung makipon ng pintuan? Una, ay alin, yung pag-iwas sa kasalanan. Pag-iwas sa kasalanan. Alam naman natin kung ano yung kasalanan. Bahagi yun. Pagkakataon, kaya masabi natin na bawat tao ay may kanya-kanya tayo. Kung tawagin natin ay kung soft spot. Kapag ang pinag-usapan natin ay kasalanan, kalimitan doon tayo nasisilo. Kaya dapat alam natin kung nasaan yung malambot na bahagi na kung kalimitan yun ang ating ipinagpakasala. So, pinakailangan malaman natin sa ating sarili. O kung saan tayo kalimitan hinahanap, kung saan tayo mahina sa ating pagtuloy sa panawagan ng buong ikapag. At yung bawat isa ay may kanya-kanyang kahinaan. Yung kung tawagin po natin ay soft spot. So, tingnan natin. Nasaan yung soft spot natin? At kinakailangan natin, doon tayo kinakailangan na magpakadalban. Ano sa ibang mga bahagi, alam natin na madali na, no? Tayo ay ibig sabihin ay chicken feed na. Pero mayroon tayong mga soft spot. Yun ang mga kahinaan natin. At yun ay kinakailangan para natin natin. Kaya, bahagi yun ng pagpasok sa makipon ng pintuan. Pangalawa, ano ba? Yung tulungan din natin ang mga taong na huwag magkasala. Bahagi yun, hindi lang tayo. Pagkakataon na umiwas sa kasalanan, kinakailangan din natin na tulungan natin yung iba na maaaring umahantong sa pagkakasala. Makita natin sapagkat ang kinakailangan din natin tulungan. Pati tayo naman magpatuloy. Problema na nila yun. Pero alis tayo, sumikat tayo natin. Matulungan natin siya na umiwas sa kanyang pagkakasala. Kinakailangan din natin yung suporta sa ibang tao para hindi magkasala. Kaya nga, kung tutusin, yung nababalita natin ng mga korupsyon sa flood control projects. Flood control
bahay, may connivance. Nagtulungan sila. Nagtulungan sila na magkasama. Balik ka rin natin. Magtulungan na huwag magkasama. Bahagi yun eh. Kaya lang sabi nga namin, may nagkamali siya ng pagkatulungan. Nagtulungan sila na magkasama. Kasi bakit? Pareho sila na ginagawa. Pangatlo, yung alin, na tayo ay gumawa ng mabuti. Gumawa tayo ng mabuti. Hindi pwede sabihin natin, yung pagpasok namin sa kawin ng Diyos, tayo na naman kasalanan. Very good, wala kang kasalanan. Yung mga sabi yung binatang mayaman, nagagawa ko na po yan, wala ng kabataan. Hindi ako nagkakasala, hindi ko nilalabag yung sa pumulos ng Diyos. Pero huwag natin kalimutan natin, meron din walong pagkakala. May ginawa ka bang mabuti? Okay yun, wala kang ginawang masama. Pero may ginawa ka bang mabuti? Bakit makakita yung may ginawa kang mabuti? Ay, ikaw rin naman. Hindi ka lang dapat umiiwas sa kasalanan. Hindi ka lang dapat umutulong sa iba na umiwas sa kasalanan. Dapat rin gumagawa ka ng mabuti. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Bahagi yun. At ang pagiging anak ng Diyos ay nagsusumikap na tumulan sa Diyos na mabuti. Kaya dapat may mga pagkilos tayo na ginagawa natin para sa ikabuti, sa ikaulan, sa ikalalaro ang pagkilos natin sa daigdig na ito upang higit natin pakilabangan ng kanyang mga biyaya at pagpapala. Di namin mo ang daigdig na ito, yung sabi ni Jesus mula pa, ang sabi ni Yahweh mula pa sa lumang tipan. Pangalan, ay alin, tulungan din natin ang mga taong gumagawa ng mabuti. Alam niyo kaya po iba ang sumusuko sa paggawa ng mabuti? Kasi nakita nila mag-iisa sila eh. Mag-iisa ang laban nila. Wala silang nakampi. Bahagi yun. Hindi pwede tayo ay lukwar. Hindi pwede palagi tayo sa gitna. Hindi pwede hindi tayo pumili kung mabuti o masama. Hindi lang sa umiiwas tayo sa masama. Kailangan din natin. Tulungan natin yung mga gumagawa ng mabuti. Bahagi mo yun eh. Pagkakataon na makikita mo natin. Kaya kumutusin, yung paglaban sa korupsyon, ay makita ko natin, hindi lamang mahuli yung gumagawa ng masama. Tulungan natin yung mga taong matino. Maging matino lang, maganda pala yung ginagawa ng natin ito. Maganda, pinupuli natin, pero pinag-iisa natin. Kasi hindi lang kumit. Complacency nyo yun. Bahagi ko yun. Hindi, kapag may ginawang mabuti, supuntahan natin. Mabuti pala yung kanyang ginagawa eh. Ano yung pwede natin suporta? Magsimula tayo sa panalangin. Magsimula tayo. Kasi sabihin natin, wala naman akong may kumontribute yan. Wala naman akong kayamanan, wala naman akong kapangyarihan, wala naman akong connection. We start with prayer. Ipanalangin natin yung mga taong gumagawa ng mabuti. Sana huwag silang sumuko. Bahagi ho sa laban namin sa pagkaan namin sa daigdig na ito. Sabagat nakakalangkot ng isipin at ang bakit ng mga tao ay biglang sumusuko sa kanilang paggawa ng mabuti. Bakit? Wala silang nakikilang kasama. Wala silang nakikilang kasama. Bahagi mo yun. Kaya din yung commission, yung iba, nalulunod sila. Nalulunod sila. Kasi, walang
tumutulong sa kanila. Kahit na gumagawa sila ng mabuti. Kahit na gumagawa sila ng mabuti. Bahagi yun ang kinakailangan natin. Kung yung iba, kasi kumisa, may presupposition na kapag gumawa ka ng masama, talagang mag-aanap din ang kasama. Kaya rin, kapag gagawa tayo ng mabuti, magkanap rin tayo ng kasama. Kasi baka mamaya, mag-iisa lang tayo. Kinakailangan din. Kinakailangan sabihin, palagpatin natin yung tribo na gumagawa ng mabuti. Hindi pwede na ipagawa namin ng mabuti, kanya-kanya. Pagkakita natin, kasama natin ang Diyos. Pero sabi na namin, kung talagang kasama natin ang Diyos, sigurado rin naman sasabihin sa amin ng Diyos na rin, Ama, tulungan mo rin kung ibang gumagawa ng mabuti. At humingi ka rin ng tulong sa iba para yung paggawa mo ng mabuti magkaroon ng kaganapan. Kaya hindi yung hamon ko. Bahagi ko, well, pagkakaroon kung saan ay makita ko namin, sana po may mga mga organisasyon. Kasi maraming pwedeng maging organisasyon. Ang simbahan, ang lipunan, ang NGO, ay bahagi yun na makatutulong sa atin para rin magkaroon ng maliwanag ng pagkilos. Yan na, kung siya kapag organisasyon, ang naisip lang natin bagay na galing. Political club, para lamang sa politiko. Hindi, sa paggawa ng mabuti, pinawag namin kalimutan, kung siya napakahirap. Kailangan na kapag kayo nag-iisa na gumawa ng mabuti, lalo mong mahirapan. Yung mga may kasama ka, mahirapan ka eh. Pero, paano maging matibay yung pagawa ng mabuti kung hindi tayo nagsasama-sama? Tayo nakakao. Kaya ito, yung panay na pinangyay ng komunikapan, sumikapan ninyo, pumasok sa pag-ibot natin bakit? Kasi ito yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Ang tinanggap natin mula pa na tayo ay